swipe nyo lang po siya. Yung mga ano, yung mga previous record. Hindi po, ito yung view po natin. So ito yung split screen natin, harap tsaka likod. Swipe nyo lang, pwede siyang harap. Swipe nyo lang, pwede siyang likod. Pwede rin naman dito. Pinupinutin nyo lang po. Ayan, pwede mag ano yan. Pero pwede rin dyan. So once naman naka-single view yan, so halimbawa front view lang, so pwede nyo siyang i-adjust. So hold nyo lang ito yung screen, then tilt nyo siya up and down. Ayan po. Kung paano, yung sa likod. kung paano i-adjust, adjustment. Ayan sa likod po. Yung right side, brightness naman po. Ayan. So pwede natin siyang i-mute kung may mga importante tayong usapan or audio na ayaw natin ma-record. So pwede natin i-mute yung mic niya po. And then lock icon, ito naman po pag meron kayong gustong i-save na video. So halimbawa during driving, let's say may na-encounter kay incident, so may pumara sa inyo. So anything na emergency or pangyayari din gusto nyo i-save yung file na yun, pindutin nyo lang po yun lang. Hindi siya mabubura. Opo, so hindi na siya kasama dun sa i-overwrite ni dashcam once na mapuno yung memory card. Kumbaga, separate file na po yung nakalock video nyo po ngayon. Ano yung pipindutin mo yung lock pag ongoing yung video o after ng video? Tawag dito po, pag ongoing po yung video. Ilalak mo na. Opo. Let's say, kunyari, yan, during driving, so, let's say may pumarap nga po sa inyo, or may insidente dyan sa harapan, so pwede nyo na pong pindutin yung kagad yung lock. Opo. Tapos So, pag tapos na, pindutin ulit yung lock. nag-automatic na po siyang babalik dun sa normal na recording. So, Mga ilang seconds yun. ito kasi ngayon sir, di pa siya nakaset yung loop time niya. So, yung lock video nyo, hindi po siya haba dun sa loop time nyo. So, 1 minute pa lang yung nakaset dito. So mamaya siset natin siya sa 3 minutes. So pag nag-lock kayo ng video, yung lock video nyo po hindi po lalagpas ng 3 minutes. So okay. More or less mababa siya sa 3 minutes. So yan po yung normal na recording. So kulay pula. So once nag-lock kayo, nagiging kulay dilaw po yan. Yan. Hindi mo na kailangan pindutin ulit yung lock. Po, kusa na babalik sa... Mag-a-unlock na kusa yan. Ngayon, meron din tayong camera. Ito naman po pag meron kayong gustong screen capture. Halimbawa, plate number nung nasa harapan nyo or plate number nung nasa likod nyo. So, pindutin nyo lang po yung camera nyo. So, yan. So, halimbawa, naka-front view lang kayo or review. So, once na pinindot nyo yan, so, regardless kung anong view lang nakikita nyo, kuha pa rin yung kabila. So, pag nag-capture kayo, kuha pa rin yung harap. So, lagi po silang sabay. Okay. Dalawa po yan ang dalawa. Then ito naman yung ano po natin, Video. yung stop and start recording natin. So, pagdating naman po sa files, punta lang sa home and then file management. So meron tayong video F, ito yung front, video B, yan naman yung back. Ito. Yan. So itong dalawang to, so yan yung video na once na napuno yung memory card, automatic ina-overwrite ni dashcam yan. So automatic dinidelete niya yan. Yung mga preview. So except dun sa video lock, which is yung pinindot po natin kanina. Hindi niya So hindi to kasama sa ina-overwrite ni dashcam. So ngayon, ang advice ko lang po sa video F na sa video lock natin, at least once a week, check nyo yung video lock nyo po. So if ever naman hindi nyo na kailangan yung video, so paki-unlock nyo na po siya. So para hindi siya nagko-consume ng space dun sa memory card. So once na i-unlock nyo siya, babalik lang po siya dun sa designated file niya po. So si dashcam na po bahala mag-delete dyan. Then same po sa photo, kung di nyo naman na po kailangan, so delete nyo lang po siya. Hindi yan automatic delete? Hindi po, yung Ang photo video natin. lang ang automatic? Po, itong dalawa lang po ang automatic delete. Ang isa-isa ang pag-delete niyan? Ito naman po, pwede naman po ito sa phone na po. Pwede na sa phone? So, driving settings. So, resolution po natin, 4K 1080 na po. 4K po yung harap, 1080 po yung likod. So, yung loop recording, looping ng dashcam. So, every 3 minutes. So, yun na po yung kada clip ng video nyo, 3 minutes na po yung haba. So, pag nag-lock kayo ng video, hindi siya lalagpas ng 3 minutes. So, more or less, mas mababa siya sa 3 minutes po. So, kung baga emergency... Ibig sabihin yung bawat takbo niya, yung every 3 minutes, putol-putol yun? Putol-putol po. Pero dire-diretso lang po siya. So, wala namang mamimiss na clip. Yung saving lang ang ano. And then time-lapse off lang po natin. So yan naman yung parang pinabibilis niya yung recording nyo, video recording nyo sa split seconds lang. So off lang po natin to.
So record audio, yun naman yung mute and unmute natin dun sa mic kanina. So naka-on siya ngayon. G-sensor. Ito po, collision boot or sensitivity impact habang nagda-drive kayo. So ito naman yung automatic trigger lock ni dashcam. So ito yung halimbawa during driving, may nakabangga sa likuran nyo, sa harapan, or gilid ng sasakyan. So si dashcam po, once na may na-receive na impact or collision, automatic siya na po yung naglalak ng video. So pasok na po kagad sa video lock yan. So parking guard naman, so ito naman during parking, so meaning kahit off engine kayo or hindi kayo naka-surveillance, so once na halimbawa nagpark kayo sa alanganing lugar or gilid ng highway, so naatrasan yung sasakyan, nabangga, or may nag-attempt na buksan siya, so kahit patay po yung makina nyo, so any movement, collision or impact na marireceive ni dashcam, so automatic bubukas po yan. So magre-record yan front and rear. So yung marirecord niya at the same time is nakalock video po. Ibig sabihin hindi rin siya madidelete, at kung may mga ganang scenario, so pwede niyo siyang reviewin, nasa video lock lang po siya. So kaya siya naka-high, since stationary lang yung sasakyan, kailangan mas sensitive po siya. Unlike kay G-sensor na middle lang, kasi pagdating naman sa high, pagdating sa mga lubak or humps, masyado na siyang sensitive, naglalak kagad siya ng video. So ano po yung middle dito? So date stamp naka-on, so ayusin na lang po natin mamaya yung date. So yung back mirror, ito off lang po natin yan. So mirroring yan ng camera nyo po sa likod. So if ever lang naman nabaliktad yung nakikita nyo, so pwede nyo po siyang i-on. So syempre pagbaliktad din po yung kabit yung camera. So yung camera natin okay naman. And then license, may plate number na po ba to? Wala pa. So once so ganito na lang po, once na naging available yung plate number nyo, open nyo lang po itong license, and then type nyo po dyan yung plate number nyo. Meron na plate number to. Kabisado nyo po ba? O, Andiyan sa harapan. Yun na ba yun? Yun nandun? nasa ORCR? Ay, hindi. Yan lang nakakabit doon sa harapan. Ito po? Yung conduction Pa lang po yun. conduction sticker yan eh. Ano lang po yun, parang temporary ano lang po yun. Hindi pa yan. Ano yun nandun, no? Yun yung conduction sticker nun eh. Hindi pa pala yan. Wala pa. So yun po, open nyo lang yan, then type nyo dyan yung plate number ng sasakyan nyo, para bukod po dun sa date stamp, kumbaga may plate stamp din dun sa magiging video recording nyo. Proof po yun nasa if ever may emergency na yung video na pinapakita nyo is inyo po. Yan po. So system settings, so screensaver off lang po natin. So yan naman yung after 10 seconds or 30 seconds, automatic nag-off screen siya, pero nagre-record. So off lang po natin. And then key voice, yung tumutunog po. Once na-touch siya screen. Speaker, set lang natin to sa low. Boot sound, pag on and off ng engine, yung parang intro ni dashcam. So language English, date and time. Yung record, ano yan? Yung voice record, off na lang, no? Yung audio record po. Pwede na. Yung off na lang. Oras po natin. 3. 3:23. Ano yung 15? Yan. So format, naka-format na po to. So once na nagpalit kayo ng SD card, so format nyo po muna siya ulit po. So SD card? up to 1 to 8 pwede naman po. Pwede madali lang magpalit dyan? Yes po, dito lang po, katabi lang po nito, depress lang po siya. So, Dito? Kahit hindi natanggalin to? kahit hindi na po yan, kahit yuko nyo lang siya, ito eh, yung parang slide. ipe-press lang. Po. So, default, restore nyo lang lahat ng settings. So, Wi-Fi app, ito naman yung pag gusto nyo siyang i-connect sa phone. So, gawin nyo lang po, let's say, nandiyan kayo sa home screen. Open nyo lang po yung parang Wi-Fi po na yun, yung nasa taas. Or kung yan, pindutin nyo lang po yan. So, ito yung lalabas yung dashcam name nyo po. And then, sino po yung may up ng video? Ma? Video. Yung sabi ko yung ano yun. B-I-I-D-U-R-N. Kuya, may manual ba yung ano? Yes po, meron naman po. Saan ang manual yan?